God at isang pagbati po ng mapagpalang umaga sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. At sa umaga pong ito ay magkakaroon po tayo ng Sunday School at inanyayahan ko pong bawat isa na tayo po magsitayo. At bago po natin ibigay sa ating guro sa umaga pong ito, walang iba, Brother Rico, awitin po natin ang sasabing, Lord, prepare me. Prepare me, yes, your sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Hallelujah. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Out your spirit, Lord. Hallelujah. Pour out your spirit. Ating pinangiyahan ng Brother Rico. Pour out your spirit on me. Pour out your spirit. Yes, Lord. Pour out your spirit. At manalangin. O Diyos na mapagpala, minsan pa po, Ama, kami po ay malapit sa inyo po harapan, Panginoon, upang magpasalamat sa mga bagay na inyo pong ginawa sa amin, mga kagalingan, mga pagpapala, mga pribilehyo, Panginoon, na inyo pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Kami po ay lumalapit bago kami sumalok ng mayayamang salita ninyo. Alam niyo po ang aming nilakad sa buong linggo, nilakad ng aming mga katawan, tinakbo ng aming isipan, sinalita ng aming mga dila. Kung ano man po ang masusumpungan niyong bahid, balakid sa aming pakikinig, pagsamba, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Gawin niyo pong karapat-dapat ang bawat isa na makinig at sumalok na inyo pong mayayamang mga salita. Patawarin niyo po ang inyong lingkod at gawin niyong karapat-dapat na maghayag ng inyong mga salita. Itago niyo po ako sa inyong likuran, kayo po ang patuloy na makita, mahayag. Salamat po at kiniklaim namin ang katagumpayan ng gawain ito sa matamis ninyong pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen, amen. Praise the Lord, amen. At bago po tayo maupo, tayo po ay magbasa muli dito sa James 3:8 and 9. Sabi po sa James 3:8 and 9, but the tongue can no man tame, it is unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the solitude of God. Out of the same mouth proceeded blessings and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Sa Tagalog po, datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinaglalait sa mga taong ginagawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang papurit paglait. Mga kapatid ko, sa mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong mayayamang mga salita
at malaya na pong makaupo ang bawat isa. Amen. At muli po, isang pagbati ng mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo at sa mga kapatid po natin, sa mga panauhin na narito po kung mayroon, sumaatin po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Amen. At sa pagpapatuloy po nung ating pong nakaraang pagbabahagi about the power of tongue or yung dila, no po, continuation po ng ating na-share about the power of tongue. At konting recap lamang po, mabilis na recap para po sa kapakanan ng mga wala po kung meron man. Ang power of tongue or yung dila, sinasabi na meron itong kapangyarihan, yung dila. Meron siyang kapangyarihan na makabless or maging blessing at the same time makapanakit. Pwede mong, ang dila pwedeng saktan niya ang isang tao at pwede rin naman niyang i-comfort yung isang tao sa pamamagitan ng dila, sa pamamagitan ng salita. Kasi kagaya po ng na-share nga po natin last week, kapag sinabing spoken word, merong power of spoken word, di po ba? Yung spoken, ibig sabihin na spoken na nabanggit na. So kapag na-spoke na, ang nagamit doon is yung dila. Kagaya po ng illustration last week is about parang tirador. Yung tirador kapag in-name mo at binitawan mo, yung lumabas na bato out of doon sa tirador, yun yung power. Nung parang spoken word yun, may power yun. Pero yung dila doon, yung tirador mismo. Kasi ginamit mo. So we need to make sure kung paano natin gagamitin yung ating mga dila. So ito po ay mga bagay na makakatulong po sa atin, no po, kung paano natin gamitin yung ating dila. Kagaya po ng nabanggit, pwede siyang makasakit at pwede ring makapagbigay nga ng pagpapala or comfort sa isang tao, depende sa gamit ng dila, no po. Kagaya po dun sa James 3:5, Even so the tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo sa malaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ay pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. So napakadelikado pag ginamit po yung dila sa maling paraan, na po. Pwede mong sirain yung isang magandang relasyon sa pamamagitan ng dila. Yung pag ginamit mo siya sa masamang bagay, makakasira ka ng reputasyon or testimony ng isang tao. But on the other side, pag ginamit mo naman ito sa mabuting bagay, nakakapag-create ito ng pagpapala. Po, pag ginamit mo properly. So, dila. So, nabanggit din natin last week about dila is kapag yung ibang mga doctors, yung sa medicine, yung iba kung minsan tinitingnan nila, una yung dila. Kasi may sino dito yung nakapagpa-check up na tas yung doctor sabi niya tingnan ko yung dila mo? Ne po. So titingnan nila yung dila. So sabi nila, mayroong connection yung dila sa mga organs ng tao. Hindi lang po natin alam kung gaano po yun katotoo, pero ginagawa ng mga doktor. Siguro meron po silang basihan, no po. So meron daw parts, yung kidney doon, gallbladder, yung heart, yung lungs, ne po. So kaya ang dila is maliit na sangkap. Nakatago nga yan eh. Pero kung ginamit mo sa maling paraan is nakakasakit po tayo ng ating kapwa. Hindi siya nagiging pagpapala. So the Bible teaches us that our tongue has great power. Yun nga po. To heal or to destroy, to bless or to curse. No po. We are to be wise in the use of this part of our body. It can bring pain. Yun nga. It can bring pain or pleasure depending kung paano po natin siya gagamitin. Kaya nga po, yung isang theologian, kagaya po ng nabanggit natin last week, is meron siyang parang illustration na parang a quick guide before we speak or before natin bitawan yung isang salita. Sabi niya, think first before you say it or before mo sabihin, before mo gamitin yung dila mo. Yung salitang think, sabi niya, T-H-I-N-K, think, sabi niya. Is it true?
So bago mo sabihin, tingnan mo, is it true? Bago ba bigkasin yung salita, totoo ba to? Opo, baka naman hindi totoo, bakit mo sasabihin? Pag hindi totoo, sinabi mo, you are committing a lie, no? Or naglalay ka, nagsisinungaling ka na. Is it helpful? Yung H, makakatulong ba yung isang salita o yung isang bagay kapag sinabi mo? So kung hindi helpful, hindi siya, wala siyang tulong, hindi nga helpful eh. Is it inspiring? Pag sinabi mo, nakaka-inspire ba sa tao? Nakakapagbigay ba ng boost sa kanya? No po? Is it necessary? Kailangan pa bang sabihin? Kasi may mga bagay na kung minsan, hindi na kailangan sabihin, sinasabi pa, lalo na pag may nakakarinig. No po? Yun nga po, sa bagay na ginagawa natin, mag-ingat tayo na baka nakaka-offend tayo ng tao sa ating mga salita. Yung simple lang na salita, kung minsan, hindi mo alam, nakasakit ka na ng kapwa mo. Ne po? So dapat maingat tayo sa paggamit ng ating mga dila. And then, is it kind? Kung tama pa ba na gamitin or kailangan pa ba, necessary, na sabihin yung mga bagay na yun. So yun po, yung ating mga naibahagi last week kung paano gamitin, kung paano paano tayo may guide no po sa paggamit ng ating mga dila. Now, punta po tayo dito sa right use naman. Right use ng tongue. Yung tamang paggamit ng dila or ano dapat ang gamit niya para natin siya gamitin. So yun nga po, gamitin natin siya sa pagbibigay ng inspiring words, comfort sa bawat isa, encouragement. So kapag ang isang tao nakikita mo na medyo down siya, so gamitin mo yung dila mo na i-inspire siya, di po ba? Bawa, nahihirapan siya sa isang bagay. Brad, kaya mo yan. Brad, konting magagawa mo na yan. So, sa pamamagitan noon, nakakapagbigay ka ng tulong sa iyong kapatid. Imbes na bagay na, kasi mahina ka sa ganito kaya tuloy ang pangit ng output. So, wala siyang tulong, po. So, gamitin natin para ma-inspire yung kapatid. May ginawa siyang maliit na effort. I-appreciate natin na kahit maliit yung effort niya, at least gumawa siya. Ngayon, kung di naman siya gumagawa, inspire pa rin natin. Brad, baka next week, pwede ka na. Mga ganon. Positibo pa rin. Kasi again, kapag negatibo ang ilalagay pa rin natin, wala siyang tulong. No po? So kahit gaano ka, kung minsan kung walang, kasi kung minsan sa tao yung, kapag wala kang gain, kapag walang pakinabang sa isang tao, kung minsan, parang negative din yung inilalabas niya sa kapwa niya. So, hindi dapat ganon. Kahit walang pakinabang sa'yo, yung isang bagay, pagdating sa kapwa mo, i-inspire mo siya na maging productive. No po? Para magkaroon siya ng output na maganda. Tulungan mo, uplift mo yung iyong kapatid. No po? So, gamitin mo yung dila mo sa mga testimony. No po? Para maluwalhati yung ating Panginoon. Kaya nga po may mga testimony services. Gamitin mo yung dila mo sa pag-awit. Kung may talento ka, gamitin mo yung dila mo to praise God. Yung pagpupuri sa Panginoon, yung pag naramdaman mo na ikaw ay na-blessed, say amen to the word. Use your tongue. Huwag mong pigilan. Huwag mo siyang i-stack. Kasi pag ang tongue na i-stack, medyo may hindi maganda. Subukan mong huwag magsalita ng buong araw. Tapos magsalita ka na after one day. No kaya? No po? Hindi maganda. So gamitin natin yung ating mga dila. Narito tayo para magpuri sa Panginoon. Ang pagpupuri, ang pag-awit, ang pagsigaw ng hallelujah is pagpupuri sa Panginoon. So wag nating pigilan yung ating mga dila kapag narito po tayo sa bahay-sambahan, kahit sa labas. Yung mga lalabas sa ating bibig, make sure na edifying, nakakabigay tulong sa ating kapwa. No po? Then we have, or there is wrong uses of tongue. Ito po, wrong uses of tongue. Sabi, the tongue may be used for flattery. Pwedeng magamit ang dila sa flattery. Ano ba yung flattery? Ang flattery, the act of praising someone often in a way that it is not sincere.
because they want something from you. Sa mababaw na kahulugan po, ang salitang flattery is parang bola. Bola. Yung tang daw pwedeng magamit, yung mga, sorry po sa term, yung mga bolero, yan, mga bolero, ginagamit nila yung tang nila sa pambobola. Karamihan dyan yung mga nagtitinda sa mga tindahan. Ay sir, maganda to sir, bagay to sa'yo sir. Pag sinuot mo to sir, magiging kamukha ka ni Brad Pitt. Bola, flattery, kahit na para maibenta yung isang bagay, sasabihin yung bagay na hindi maganda para makakuha sila ng bagay na gusto nila, no? Po. Sa Proverbs 20:17, bread of deceit is a sweet to a man, but afterwards his mouth shall be filled with gravel. So flattery, pambobola. Nagagamit ang dila sa pambobola nila. So kapag hindi tama, hindi totoo, wag mong sabihin. Ngayon kung totoo naman, sabihin mo. Kung ito ay makakapagbigay nga ng inspiration or may inspire yung isang tao, why not? No po? So, tongue may also be used for quarreling. Ayan, quarrel, yung away, yung dila. Kapag nagsimulang lumabas o ginamit yung dila sa maling bagay, nagsisimula po yung away. Di po ba? Kaya nga merong term din na word war Hindi yung world na mundo po. Word war, yung labanan ng salita. Kadalasan dito, yung mga word war, nangyayari kadalasan sa politiko. Yung mga politics, nagkakaroon sila ng salita dito, salita doon. So may word war. Ginagamit yung kanilang dila sa mga ganong bagay. Mga labanan ng salita. So, yun po, wag nawa. Even sa ating mga magkakapatid, no po, although wala naman po dito yung ganong klaseng bagay, yung salita laban sa salita, sa kapatid laban sa kapatid. So, tayo po, tinuruan at alam po natin na ang salita ay ang Diyos. So, ang salita ang Diyos, pag atin pong pinapamuhay ito, is maganda yung inilalabas ng ating dila. So, pagpapala. Po, wala po yung mga bagay na ganon. So, tongue may be used in flattery, it may be used for quarreling, so po, and then it may be used, ito yung pinaka-common, the tongue may be used for gossip, chismis, so yun. So, he that hideth hatred with lying lips, and he that uttered a slander is a fool, sabi po sa Proverbs. So, gossiping, yung chismis. So, kapag yung dila ng isang tao, ginamit niya sa hindi totoong bagay, nagko-commit siya ng bagay na kasalanan na yon, yung gossip. Kasi, yun nga po, nabanggit natin, ang dila, kaya niyang i-destroy yung reputation ng isang tao. Dahil lang sa dila. Kaya isang paalala lang, guide para sa ating lahat. Kapag may isang bagay na narinig tayo sa isang tao, laban sa isang tao, halimbawa, Brad, alam mo ba si ganito daw, ganyan, ganon, ganito, ganyan. Di ba? Dila, ginamit niya yung dila niya. Sinabi niya sa'yo. I-balance natin. Po, huwag mo agad paniwalaan yung bagay na narinig mo dun sa kapatid. Bilang respeto naman dun sa isang kapatid. Alamin mo muna, huwag nating agad paniwalaan. Kasi pag pinaniwalaan mo, isang side lang po, yung ating tinitingnan. Kasi ang buhay, laging dalawang side yan Laging dalawang side. Meron ngang good and bad Light and dark. Laging dalawa, left and right. So kapag ang isang bagay, sinabi sa'yo, Brad, si ano daw, ganito daw si Brad. Nag-ano daw yan, Brad Nag-ano daw yan, Brad Pan daw yan, Brad Oh, talaga? Ay, oo nga, siguro nga. Oo nga, no? Oo, tama. Nag-agree ka dun sa dila na nagamit. So, hindi po fair yung ganon, po. Kailangan, wag agad paniwalaan. Tingnan mo muna, siguro naman, bigyan pa rin natin lagi yung benefit of doubt na sinasabi. Kasi kapag gano'n, nagiging bahagi ka. Nagiging bahagi ka ng tinatawag na gossip or yung hindi magandang balita na naparating sa'yo or pinaparating sa'yo.
So the tongue also may be used for lying. Ngayon, yung pagsisinungaling. Sabi sa Proverbs 16:19, gives us the things that the Lord hates. Ito, two of them are lying tongue and the false witness who pours out lies. Lying tongues, kasinungalingan, pagsisinungaling. Delikado po yung pagsisinungaling or yung kasinungalingan kapag nakasanayan ng tao. Kapag ang tao nasanay nagsisinungaling, parang common or very, nasa kanya yon, very natural. Kapag naugalian niya yung pagsisinungaling, yung di naman totoo sinasabi niya. So, pagsisinungaling po yun. Pag nakasanayan ng tao yun, delikado po yun. Kaya kailangan, iwasan natin or wag tayong ma-fall dun sa paggamit ng ating labi sa mga bagay na hindi totoo or yung kasinungalingan. Also, tongue also may be used to seduce evil, yung tinatawag na panunukso. No po? Kagaya po ng nating nabanggit kanina, ang isang tao kapag may gusto siyang ibenta, yung mga nagtitinda, they will use their tongue to sell yung mga magagandang salita or magagandang characters na sumusobra naman doon sa kanilang binebenta. So, para makakuha or para makakuha ng sales nila. Also, to seduce evil, ito po, medyo yung sa mga kababaihan, yung kung gusto nilang, yung term, sorry po sa term, yung nagpapa-charming sa mga ibang kalalakihan, sa labas po, no po, hindi po sa mga mananampalataya. Ginagamit nila yung kanilang labi, ay, pogi. They are seducing. They're using their tongue to seduce. Yung sa labas po yun, wala naman pong ganun dito, no po. So we're just pointing po na yung dila ng tao kapag mali ang gamit mo, napakadelikado. At napakaganda naman or isang pagpapala kapag ito'y ginagamit ng maganda para sa kapurihan ng Panginoon. No po? Ito po, napakagandang quote ni Brother Branham sa Enticing Spirits, sa paragraph 164. Sabi niya, sa 164, this tongue of mine that's been easy to take sides with bunch of gossip. Ito po, pansinin po natin. This tongue of mine that's been easy to take sides with a bunch of gossip. Lord, I'm laying down it here. I'll never pick it up again. Sabi niya, sanctify my tongue. Sanctify my tongue. Lord, let me feel the angels coming through, like Isaiah did when he said, I am of unclean lips, who is me? And the angel came, took the tongues, and went to the altar and got coals of fire, and laid it on lips and sanctified him. Sabi niya, kung itutuloy po natin yung quote, God, sanctify every talker. Sanctify every talker this morning that talks wrong and sows discord. Grant it, Lord. So, kung merong mga bagay na nagkakaroon ng discord dahil sa dila, kung merong mga nagkakaroon ng mga bagay na misunderstanding dahil sa dila, sabi ni Brother Abraham, dinadasan, Lord, sanctify their tongue. Dila. So, ganun po delikado yung dila kapag ginamit sa maling paraan. Yan po. Matindi po yung impact niya sa tao. Again, it can create harm sa tao. Di po ba? Hindi mo naman sinaktan physically eh. Hindi mo naman ginalaw eh. Pero pagka ginamit mo yung dila mo, ang sakit mong magsalita ah. Narinig nyo na yon? Po. Kasi sabi nga, it's not how you say something. It's not how you say. But how you say. Kung paano mo sabihin. Hindi importante yung ano yung sinasabi mo. Kung paano mo sabihin. Paano? Pwede yung, umupo ka dyan. Umupo ka dyan. Anong difference? Po, depende yun kung paano mo sasabihin. Kaya maging maingat tayo sa paggamit ng dila. Kasi it can offend.
Sa simpleng bagay lang dito sa atin. Kapag ginamit mo yung dila mo sa matigas, yung term na medyo hindi maganda sa pandinig, nakakasakit po siya. Ne po? Kailangan medyo mag-ingat tayo sa pagbigkas. Kagaya nga po nun, it's how you will say it, how you will deliver it. Hindi importante kung ano yung sinasabi mo, kung paano mo sabihin yung isang bagay. Kasi dila, pag nabigkas na yan, pag lumabas na yan, spoken word na yon, na-spoke na, nandun na po yung either damage or pagpapala. Gaano mo siya ginamit? Saan mo siya ginamit? So, either of the two. Ne po? So, ito po ay mga paalala lamang po sa ating lahat. Kung minsan kami, I hope and I pray, wala po akong na-offend kung minsan sa aking pananalita, sa aking pagbibiro. Ayun, pagbibiro. Kung minsan yung biro natin, kung minsan di natin alam. Kaya importante yung pagpapaalala sa mag-asawa, yung ano mo kanina, medyo ganito. Baka hindi niya alam. Ako, hindi ko alam. Pero importante yung nag-sharing kayo. Kanina yung biro mo kay medyo kwan. Nakita ko medyo na ano siya. Importante po yun. Kasi bilang tao, baka hindi mo napansin na nakaka-offend ka. Ganun po. Ne po? So, dila. So, again, it can be edifying kung paano mo ginamit. It can be also, it can create pain kung ikaw ay nagsalita ng bagay na masakit at hindi siya proper, no po? So, as a conclusion, again, it is still our choice. Again, babalik tayo, mahulog tayo sa choice. To build or destroy, to hurt or to heal, make peace or war. Pag ginamit mo yung dila mo, pag may sinabing masama yung kapatid laban sa'yo, narinig mo, gamitin mo yung dila mo, paano? Gaganti ka? Gumanti ka ng mabuting bagay. Mabuting salita ang iganti mo. So, still your choice. When our Lord Jesus Christ is in our life, if He is in control, of course, if God is in control of our life, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Kung sino yung may control sa puso mo, sa'yo, it will be, your words, your tongue will be, of course, edifying, encouraging, uplifting. Doon mo makikita. Kung parati ang lumalabas sa bibig mo, ang dila mo is parating opposite sa good, yun ang nagko-control sa'yo. So, it depends who control that tongue. Na po? So, bilang panghuli po, sabi pa ni Brother Branham, if you want somebody to say something good about you, you say something good about somebody else. Sabi niya. They say something good about you, cast your bread upon the water and it will return to you. So, kung gusto mo ng mga bagay na kung gusto mong makarinig din naman ng mga bagay na magagandang salita, pagbigay ka ng mga salitang maganda rin naman sa iyong kapwa. So, again, mapupol, what you sow is what you reap. Kung anong tinanim mo, siyang inaani mo. So, kung yung mga bagay na malabas sa ating mga dila, hindi pagpapala, of course, aani ka ba ng pagpapala? So, yun lamang po mga kapatid. I hope sa simple pong sharing natin ay may nakuha pa tayong mga nuggets sa tulong at biyaya ng Panginoon sa kung paano gamitin ang ating mga dila. Gamitin natin ito sa pagsigaw ng hallelujah sa Panginoon, pagpipray sa Panginoon, pag-awit sa Panginoon, at matutuwa at natutuwa ang ating Panginoon sa proper use ng ating dila sa Kanya pong kaharian. Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat sa Kanya pong mga mensahe. O Lord, salamat po sa mga oras na ito, Panginoon, sa inyo pong mga paalala sa bawat isa po sa amin na gamitin namin ang aming mga dila sa mga bagay na may kapakinabangan sa aming kapwa at lalong-lalo na po sa inyo pong kaharian, Panginoon. Makita nawa sa amin bilang mga Kristiyano ang paggamit ng aming mga dilang, mga Kristiyanong mga pananalita, Panginoon. At kung nagamit man ito o nagagamit sa mga bagay na hindi ayon sa inyong kalooban, Lord, sanctify the tongue, Panginoon, upang maging pagpapala kami sa mga tao at makita ang liwanag sa pamamagitan po ninyo, Panginoon. Salamat po, Ama, at pagpalain niyo po ang mga susunod pang bahagi ng aming gawain. At sa iyo lahat, mauwi ang papurit pa sa salamat. Aming Panginoong Hesus Kristo. Amen, amen. Praise the Lord. At binabalik sa ating tagapanguna.